Alright mga ka-wiring, good day. Meron tayong kaunting kaalaman tungkol sa mausok. Mausok guys, kung mapapansin nyo dyan sa in-upload kong video, yung backhoe ay mausok. Bumubugal-bugal yung usok, may kaldag, parang palyado. Ngayon, pag-aaralan natin at paano natin malalaman kung injector nga yung problema. Siyempre, dali natin sa calibration. Tanggalin natin yung injector, ipa-setting natin doon, lagyan natin ng supply para makita natin kung talagang injector. Mapapansin nyo dyan sa video, yung number 1 ay may return. Gusto sabihin, bumabalik lang sa return yung pressure, kaya pumapalya yung unit at umusok. Bali guys, dalawa yung palyado dyan na injector. Mapapansin nyo dyan sa pagsalang namin. Tapos sinuplayan namin yan. Dalawang magnetic ang sira. Bali stack up yung dalawang magnetic. Bali yun ang papalitan. Tapos yung isa naman ay nagre-return. Bali dalawa nagre-return, dalawa rin magnetic na sira. Ayun, doon natin makikita. Kasi kung hindi naman natin matitesting yung injector yan kung sira o ayos pa, kung hindi natin dadalhin sa calibration. At ayan na nga guys, at meron tayong kakilalang calibration, kalyada calibration. Doon ko naman dinala yung injector para ipaktis sa kanya kung alin ba talaga yung sira, kung ilang piraso ang sira. Napa-index namin, bali dalawang piraso ang walang output. Malakas yung return, walang lagatik yung solenoid. Kaya ngayon, ginawagan natin yung may-ari. Yung pa nagkasundo sa price, diretso na rin palilinisan lahat na piraso at bubuksan na rin ni Eric kung ano talaga ang mga problema. Kasi ito guys ay ang issue nito, bali na-stack tong backhoe tapos walang laman yung tangke ng diesel. Ngayon nag-moist yung tangke, nag-evaporate, nagkaroon ng tubig, pumasok sa filter, nahigop nung pump papunta sa papunta sa piston. Ngayon pumasok yun sa injector. Pagka may tubig yung tangke natin, yan hindi kayang ibato yan ng mga pesa sa injector kasi napakaliliit lang ng mga pesa diyan. Meron yung bulitas, tapos meron yung plunger. Nag-i-stack. Ngayon, ang advice ko lang sa inyo, pag halimbawang wala tayong pang testing, bawal kasi yan sa 12 volts, bawal din sa 24. Pag yan nirekta natin, okay lang, walang polarity, pero ang lumalabas lang dyan na voltahe siguro mga 3 volts, 4.5 na yan, tsaka mataas na yun. Napakababa lang ng voltahe lumalabas yan pagka nireading natin sa digital. Hindi natin pwedeng kaltiin yan ng 12 volts. Seconds lang masusunog yung solenoid. Ang pinakamaganda, dalhin na natin sa calibration at sila yung may aparato talaga na accurate para matest yung electronic injector. Kasi ngayon, electronic injector na wala na yung bira na yung mga mechanical lumalabas, lalo na pag mga galing ng Japan. Tapos yung mga modelo natin ngayon ay napakahirap na, hindi gaya nung dati na kahit mapasok ng tubig hindi agad-agad nasisira ang injector. Ngayon masilan, gawa ng mas maliliit yung piece sa loob. Yan lang mga kaibigan, ang tips ko sa inyo. Yung sinasali natin na diesel, tingnan natin yung container, kasi yung container kasi halimbawa may mga chemical, bawal din yung gamitin, yung mga salin-salin. Dapat kung tayo magsasali ng diesel sa backhoe, dapat talaga yung lagi natin ginagamit. Huwag yung pa-iba-ibang container. Kasi yung, lalo pag mga bagong container na yung iba naman yung laman, lalo suka, lana, langis, ganyan na na uri. Pag pumasok yung sa injector, automatic yan, mag-i-stoppage yung loob ng injector natin. Kaya napakamasilan. At yan lang guys, ang may babahagi ko sa inyo. At subscribe sa ating channel, Torres the Electrician, at mag-ingat po tayong lahat.